Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, July 25, 2024. At latest update sa binabantayan natin na si Typhoon Karina. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Gaimi na dating si Typhoon Karina. Huling namata ng sentro nito sa layong 515 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Gaimi na dating si Typhoon Karina kaninang umaga. Ngunit kahit nakalabas na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, ay patuloy pa rin ito pinapalakas o hinahatak itong southwest monsoon o hangin habagat. Dahil dito, asahan pa rin ang malawakang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, particular na sa may western section ng Luzon. Kahit nga nakalabas na itong si Typhoon Karina sa Philippine Area of Responsibility, ay may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa may area ng Batanes. Dahil ito sa malawakang sirkulasyon ni Typhoon Karina. Kaya naman makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan na may bugso ng hangin ng nabanggit na lugar. Para naman sa latest forecast track nitong si Typhoon Karina, matapos nga lumabas nito sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan na kikilos ito pa Taiwan Strait at inaasahang maglalandfall sa China mamayang hapon o mamayang gabi. Patuloy itong hihina habang nakikipag-interact sa mountainous terrain ng Taiwan at landmass ng southeastern China. Samantala, yung binabantayan natin na cloud cluster sa may silangan ng Mindanao ay nagdevelop na nga bilang isang low pressure area at pinangalanan ito na Invest 95W ng Joint Typhoon Warning Center. Sa kasalukuyan ay mababa pa naman ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Ngunit pagsapit nga ng weekend ay may posibilidad ito na maging isang bagyo at posibleng sumunod sa yapak ni Typhoon Karina patungong extreme northern Luzon at Taiwan. Posible rin itong maghatak muli ng habagat. At kung sakaling lumakas nga ito bilang isang bagyo, ang susunod na pangalan ng bagyo ay Bagyong Dindo. May kalayuan pa po ito at wala pang tiyak na track at magiging lakas nito. Marami pang posibleng magbago, kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa ating long range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan pa rin na sama ng panahon na posibleng mabuo sa may silangang parte ng ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya naman natin pa rin babantayan na magiging development nito kung matutuloy o hindi. Ngayong araw nga ng Huwebes, dahil pa rin sa epekto nitong hanging habagat, asahan pa rin ang maulan na panahon sa may Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Habang sa Bicol Region, Western Visayas ay makakaranas naman ng maulap na panahon na may tsansa na mga kalat-kalat na mga pagulan dulot pa rin ng hanging habagat. Habang sa buong Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may tsansa ng pulu-pulong pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Sa mga nabanggit na lugar ay pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin na gale warning sa may Batanes, northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung matataas na mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.